Mag-share lang ako ng konting tips tungkol sa basic troubleshooting ng motor. So, ano nga ba ang pwedeng gawin kapag suddenly ayaw umandar ng inyong motor? So, pinakauna nyong gagawin ay pakiramdaman nyo ang kickstarter ng inyong motor. Kung malambot ba, sipain or kung matigas. So, kung normal naman, proceed tayo sa sunod na step. Pero kung masyadong malambot, ibig sabihin, loss compression yon. Kung masyado naman matigas, ibig sabihin nun, stuck up ang inyong motor. So, kapag normal naman ang kickstarter, tamang-tama lang ang tigas at ang lambot, sunod yung gagawin ay, tingnan kung may supply pa ba ang fuel. Patuloyin nyo ng konti. Then, kapag okay naman ang supply, ang sunod yung gagawin ay titingnan kung may kuryente ang spark plug. So, since okay naman ang daloy ng gasolina, sunod yung gagawin ay i-kick ng ilang beses nang naka-off ang ignition switch. So, kahit ilang beses lang, yung sapat lang para makahigop siya ng gas. Then, tanggalin nyo na ang spark plug. So, anong purpose ng pag-kick ng ilang beses? So, ang purpose niya, para pagtanggal nyo ng spark plug, makikita nyo agad kung basa ba ng gasolina ang dulo ng spark plug or kung tuyong-tuyo. So, kung tuyong-tuyo siya, for example, tuyong-tuyo siya, ang problema nyo is karburador. Pero kung mamasa-masa siya, kagaya nito, mamasa-masa siya kasi in-off ko yung susi bago ko pinadyakan, ibig sabihin, okay ang karburador. So, electrical naman ang i-check nyo. I-check nyo kung may kuryente ba ang spark plug. So, ayan, may kuryente. Kasi nga, hindi naman sira itong motor. Ginamit lang namin para pag-demo. So, for example, wala siyang kuryente sa spark plug. Anong sunod nyong i-check? Kung may spark plug cap siya, tanggalin nyo, erekta nyo, then, eto naman ang ipa-spark nyo. So, kapag wala siyang spark, for example, wala siyang spark, ang sunod nyong i-check ay, so, for example, walang kuryente ang spark plug at tension wire, alamin nyo muna kung battery operated ba ang inyong motor or hindi. So, dito nyo makikita kung battery operated ang inyong motor. Ang battery operated na motor, wala siya nitong black wire with red stripe. So, kapag meron siya nito, ibig sabihin, hindi siya battery operated. Dahil ito ang tinatawag na primary coil. So, siya ang nagsusupply sa ignition. Ang battery operated naman, sa battery ang nagsusupply sa CDI. So, mamaya na yon. Dito muna tayo. So, etong black wire with red stripe, kung wala kayong tester, pwede nyo siyang ipa-spark sa body. Sa body para makita nyo kung may kuryente ba. So, ayan. Hindi masyadong kita. Pero sa actual, nakikita namin na may spark na siya. So, kung may tester naman kayo, pwede nyo siyang tingnan sa tester. Set nyo siya sa AC. So, ayan. Nakikitang may supply siya galing sa stator. So, for example, wala nito ang motor nyo, ibig sabihin, battery operated siya. Kapag battery operated naman ang motor nyo, ang i-check nyo ay fuse or battery. Kapag pag-on nyo ng susi, hindi gumana yung mga indicator sa
panel, ibig sabihin maaring busted ang inyong fuse. So, titingnan nyo kung busted ba ang fuse sa loob nito. Kung hindi naman busted, check nyo ang battery kung buhay pa ba. Dahil ang battery operated, battery ang nagsusupply sa CDI. So, di ko may papakita sa inyo kasi AC type itong CDI nito. Yung chinek pala natin, yung sa stator, eto siya. Siyang supply sa CDI. So, since okay naman siya, tinignan natin. So, ang i-check naman natin ay yung palabas nito. Yung palabas na supply galing sa CDI. So, eto siya. So, kagaya kanina, kung walang tester, maaari natin siyang i-test through body ground. Huwag nyong hahawakan kasi malakas makakiliti ito. Baka may tapon nyo ang asawa nyo. So, ayan. Test natin kung may spark. So, masyadong malikot ang video. So, ayun. Test kayo nito guys. With tester man or with through body ground. Huwag na huwag nyo siyang hawakan. Dahil gaya ng sabi ko kanina, napakalakas ng supply nito, baka may tapon nyo ang asawa nyo. So, ingat-ingat din. So, kapag okay naman ang spark nito, may output siya, tapos wala pa ring kuryente dito sa tension wire, ibig sabihin, maaring ang ignition coil nyo ang may sira. Balik naman tayo sa battery operated. So, kapag battery operated ang CDI nyo guys, iba siya dito dahil eto, AC type siya. So, kadalasan 6 pins to. Ang battery operated naman, kadalasan ay 4 wires or 4 pins. So, kapag DC type ang inyong CDI, wala kayong makikita nitong black wire with red stripe. So, ang i-check nyo sa kanya kapag DC type ang inyong CDI ay kung makakakita kayo dito ng red wire. Kadalasan red wire siya, pero minsan puti din. Depende sa color coding ng kumpanya. So, yun ang i-check nyo. Kapag okay yun, saka kayo mag-check dito. So, same procedure lang. So, isa pa palang maaring problema kapag ayaw umandar ng motor nyo ay ang ignition switch. So, kung para ma-check nyo kung okay ba ang ignition switch nyo or kung nagluloko na, nang hindi nyo na kailangang kalasin yan, puputulin nyo lang itong black wire with white stripe. Itong black wire with white stripe naman, siya ang sa kill switch. So, kapag inalis nyo yan, magiging rekta na ang inyong ignition. So, kahit naka-off ang switch, gagana pa rin. Kapag pinutol nyo to at biglang nagkaroon ng supply, biglang nagkaroon ng kuryente, ibig sabihin, susian nyo ang may problema. So, that's it for now. Sana nakuha nyo ang magulo kong tutorial. Sana naintindihan nyo ang magulo kong paliwanag.